Senyor! Yan po ang sambit ng libo-libong nakisaya sa engrande at makulay na pagdiriwang ng Sinulog Festival sa Cebu City. Nagpasiklaban ng mga kalahok sa Grand Dance at Showdown na pinakahihintay ng mga manonood. Ang iba pang detalye, abangan maya-maya lang. Huli camp sa Malabon kung paano sinundan at tinangkang hablutan ng riding in tandem ang isang Indian national. Pero nagawa ng biktima na makalaban at napurnada ang masamang balak sa tulong ng martial arts. Nakatutok si June Veneracion. Kauuwi lang sa kanyang bahay sa Barangay Tunsuya, Malabon ng negosyanteng Indian national na ito. Ilang segundo lang, isa pang motor ang huminto sa gate niya. Bumaba ang angkas ito at pumasok. Ang biktima, sinalubong ang lalaking pumasok sa kanilang compound. May pilit itong kinukuha sa kanya, pero hindi siya nagpasindak. Nanlaban siya hanggang napaurong ang suspect at mabilis na tumakas ang riding in tandem. Ang sabi ng Indian national sa mga pulis, nag-aral daw siya ng karate bilang proteksyon dahil na rin daw sa kanyang hanap buhay na pagpapautang. Itong ating biktima ay marunong sa karate. Siya ay nakapag self-defense, kumbaga, at sumigaw siya ng pulis-pulis, no? Nagpapatulong sa pulis. Tapos itong suspect ay natakot. Yun nga sana gusto namin sa mga kababayan natin, no? Matuto na tayo ng self-defense habang tayo na sa labas. Mas maganda yung gano'n, may sarili tayong kaalaman sa self-defense. Bago ang insidente, sinusundan na pala ng mga sospek ang biktima hanggang makapasok ito sa tinitirhang compound. Isa sa mga anggulong iniimbestigahan ng posibilidad na ang mga sospek ay kabilang sa mga may utang sa Indian national. Lahat naman ay tinitingnan natin at i-consider natin kung sino talaga yung mga nabigyan niya ng malalaking pautang. Siguro alam na mayroon siyang daladalang pera o mahalagang gamit, kaya lang hindi sila nagsaksid. Patuloy na hinahanap ng mga pulis ang dalawang salarin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. 13 pesos ngayon ang minimum na pasahe sa jeep. Pero dahil sa pagsipa ulit ng presyo ng petrolyo na masusundan pa ng malaking oil price hike sa Martes, pinag-aaralan ng ilang transport group na buhayin ang hirit nilang fare hike. Nakatutok si Darlene Kai. Sa Martes nakaamba ang ikatlong oil price hike at big time ang magiging taas presyo lalo sa diesel. Kaya ang tsuper na si Danny nangangamba. Ang 500 pisong kita niya sa buong araw na pamamasada, kulang na nga sa pang-araw-araw na gastusin, baka mabawasan pa raw. Pakahirap po. Wala na kaming kinikita eh. Pupunta na sa diesel. Pag tumataas sila, wala naman tayong magagawa talaga eh. Kami rin kawawa, mga driver. Si Jessie na rider ng motorcycle hailing app, mas magtitipid at mas hahabaan daw ang oras ng pasada. Yung taas ng langis, malaki po, sobrang laki po yun. Siyempre, sa liit ng kinikita po namin, malaking kabawasan po yun. Ang ikinakatakot naman ng buko vendor na si Manny, sa pagsipa ng presyo ng petrolyo, magmamahal din ang mga bilihin, pati ang supply niya ng mga buko. Kapag tumataas, nagpapataas din kami. Tiyaga lang kami. Kung may tiyaga, may nilaga. Kaya ang pasaherong si Maribeth halos hindi na raw makahinga sa kahihigpit ng sinturon. Kahit kung piso o 2 piso man yung tataas, malaking kakulangan pa rin sa budget. Paano pa kaya kung buhayin muli ng Pasang Masta, Akto at Altodap ang fare hike petition na August 2023 pa nila naihain? Hindi na po kami nag-follow up dahil medyo medyo bumaba naman, pero ngayon the time siguro na pwedeng i-follow up namin dahil sobrang pahirap na rin. Ang hirit nila noon sa LTFRB, gawing 15 pesos ang minimum fare mula sa 12 pesos. Pero ang inaprubahan ay provisional increase na 1 peso. Kaya hanggang ngayon, 13 pesos pa rin ang minimum fare. Nang matapos ang 2023 batay sa datos ng GMA News Research, pumalo ang presyo ng kerosene sa Metro Manila mula 71 pesos and 85 centavos hanggang 82 pesos and 10 centavos kada litro at 52 pesos and 25 centavos hanggang 66 pesos at 85 centavos naman sa kada litro ng diesel. Bukas naman daw sila sa pakikipag-usap kung ano ang minimum na pasaheng makatarungan para sa mga driver, operator at commuter. Hindi pa nagbibigay ng bagong pahayag ang LTFRB. Pero
Dati na nilang sinabi na namimigay naman sila ng fuel subsidy sa mga lubos na tatamaan ng oil price hike. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Highlight ngayong araw ng Pista Senyor ng Santo Niño sa Cebu City, ang ingranding sinulog street dancing at grand parade. Kanya-kanyang pasiklaban ng mga kalahok sa street dancing at showdown. Mula sa Cebu City Sports Center, nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Pit Senyor Ivan, naging makulay nga ang pagdiriwang ng pista ng Santo Niño ngayong araw dito sa Cebu, kung saan highlight ang mga performances na mahigit 40 contingents kasama na ang mga galing sa out of town. Maagang nagsidatingan nga Ivan ang mga tao dito sa Cebu City Sports Center kaninang umaga para masaksihan ang ingranding Sinulog Festival. Sinimulan ito sa isang banal na misa. Matapos nito, opisyal nang binuksan ni Cebu City Mayor Raymond Garcia ang festival. Hudyat ito ng pagsisimula na ng street dancing parade at ritual competition. Sa sports complex, isa-isang nag-perform ang mga dancing contingent na may iba't ibang tema at konsepto. Mas maraming participants ngayong taon sa iba't ibang kategorya, kasama na ang mahigit sa 40 dancing contingents. Matapos nga ang 2 taon, nagbabalik ang Sinulog Festival dito sa Cebu City Sports Center na isinagawa noon sa South Road Properties. Mahigpit na seguridad ang ipinapatupad sa CCSE na ayon sa Sinulog Foundation ay mayroong 12,000 capacity. Samantala, inanunsyo ni Mayor Garcia na bukas walang pasok ang lahat ng mga mag-aaral sa lahat ng antas, elementarya, high school at kolehiyo para mabigyan ng pagkakataong makapagpahinga ang lahat matapos nga ang Sinulog Festival. Pero giit ng Mayor, kansilado ay ang klase bukas pero may trabaho pa rin. Ivan, sa mga oras na ito, nagpapatuloy nga itong Grand Ritual Showdown sa Cebu City Sports Center. May ilang out-of-town contingents pa ang inaasahan nating magtatanghal at inaabangan din mamaya ang grand finale pati na ang grand fireworks display. Pit Senyor, Ivan. Kaabang-abang. Pit Senyor, daghang salamat Nico Sereno ng GMA Regional TV. Pasintabi po, arestado sa Batangas sa mag-asawang hindi lang basta karne ng aso ay binebenta, kundi asusena o ulam gamit ang karne ng aso. Nakatutok si Jamie Santos. Nang makatanggap ng impormasyon ng Animal Kingdom Foundation o AKF kaugnay sa mag-asawang nagbebenta umano ng karne ng aso sa Padre Garcia, Batangas, agad nagkasa ng test by operation ang AKF kasama ang pulisya. Gulat sila dahil pinagbentahan nga sila. Dalawang klase ng ulam, no? Isang adobo at saka isang dinuguan. At yan ay pinatest natin sa National Meat Inspection Service at nag-positive po na ito ay meat coming from a dog. Supot-supot na mga lutong ulam gamit ang karne ng aso ang nakuha sa lugar. Ganun pala yung strategy, no? Kasi bahay lang siya eh. Apparently, kilala na pala siya sa barangay, sa lugar, no, na talagang nag-o-offer silang mag-asawa ng dog meat, no, as ulam. Arestado ang babaeng target. Wala raw ang lalaking target sa bahay nang isagawa ang operasyon. Sinusubukan pa namin silang kunan ng panig. Nakadetain sa CIDG Batangas ang babaeng naaresto. Pero ayon sa pulisya, tumanggi siyang magsalita. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act, Anti-Rabies Act ang mga suspect. Bawal na po ang pagbebenta ng karne ng aso, bawal po ang pagpatay at ang pagkatay po ng aso for human consumption. Ang risk for rabies ay napakataas, kaya ayaw po natin na sila ay ma-expose to rabies dahil nga po ito ay isang fatal disease. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras.